Good morning, good morning! Ito po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. I'm just being true to my word. Hindi ho ako napikon. Dahil kung napikon ako, meron akong ano dito love ko kasi to Kaya mahirap mapikon pagka love mo yung tao no? Kaya ewan ko, napipikon to kay Chris. Kung mananalo siya sa eleksyon sa Mayo, last term na po niya bilang alkalde. Pero ba't nga ba hindi tumuloy kumandidatong senador? Ewan ko kung ano ang nangyari talaga. Binawalan ba siya talaga? At bakit ba siya hindi nagising kahapon? Dahil holiday Oo nga. Diba? Long weekend. Nasarapan tulog. Lalo na kung medyo malamig at Long weekend. medyo, diba? Tsaka medyo namimiss mo yung katabi mo. Diba? Let's welcome to the program, Mayor Herbert Bistek Bautista. Good morning. Mayor, kumusta ka na? Okay naman. Sorry, talagang atraso ko yung kahapon. Buti alam mo. Ang alam ko, Tuesday. Tapos tinanong ko yung sekretary ko. Sabi ko, ano ba? Kaya naman talaga schedule natin. Sabi niya, Sir, today ho talaga Kaya nung tumatawag si Dina sa akin, alas 7. Alam mo, yan din naman ang bilib ako sa'yo Magaling ka lumusot Hindi, atraso ko talaga. Tsaka nung minomonitor ko na, pinag-uusapan niyo yung Indian. Sabi ko, ako yata yun. Dapat naglagay ako ng ganun para mukha talaga ako Indian. Hindi, tsaka sinabi ko mismo talaga kahapon na ni-stood up po ako ni Mayor Bistek. Hindi nagising kasi masarap ang tulog. Di ko naman masisika ako yung tao. Diba? Sabi nga, diba? Dahil, diba, pagka ganyan, medyo... Masarap patulog. Hindi naman. Sino ba Siyempre, katabi mo? obligation ko yun Sino ba katabi mo? Obligasyon ko yung kahapon. Kaya wala akong katabi nga. Kaya nga, hindi ako nagising. Ganon? Mas nagigising ka pag may katabi ka? O hindi ka natutulog? Masarap sa umaga yung ganun Ang alin? Alin mo yung sa meron kang gigising sa'yo. Akala ko. Diba? Ikaw talaga hanggang ngayon Yung may gigising sa'yo, masarap sa umaga yun, di ba? Wala ba nang gigising sa'yo? Hindi. Nung kahapon, wala. Ba't hindi mo sinabihan na gisingin ka? Basta. Basta. Tumatakbo ba talaga na counselor yung gumigising sa'yo dati? Hulo. Wala? Yata. Hindi mo alam? Oo, yata. Tumatakbo nga yata. Pambira ka ba't hindi mo alam? Hindi, alam. Lamig ba to? Hindi ako makapagsalita sa tanong mo Hindi mo ba tutulungan man lang? O hindi ba nagpaalam sa'yo? Una, nagpaalam. Tapos, hindi naman nasama sa partido. So, sige, takbo nga as independent. Tumakbong independent. Pero nagpaalam naman sa'yo? Oo. So, anong extent ng support? Pinayagan mo naman? Sabi ko, gusto mo, di sige. Ibig sabihin, gusto niya, dedicated naman siyang mag-serve. Okay. Di sige, di bahala ka. Hindi naman nagsabi sa'yo na tulungan mo naman ako? Of course, nagsabi, pero how can I work on it nasa partido? Anim yung laman ng partido namin So hindi mo pwedeng i-betray yung isa doon? Hindi, kasi siyempre kapartido mo. Kaya nga dapat... So paano mo ngayon tinutulungan? Dahil siguro sa dami naman ang natulungan kong mga tao. Marami naman tayong naasistahan doon sa distrito na yun. Di sila na lang ang bahalang... Councilor ba ng district? 6. 6. Hindi nila Tsaka may isa kilala pang councilor na... Hindi yata nila kilala kung sino pinag-uusapan natin Ako nga, nalilito ako kung anong councilor ka yan. Ha? Kasi tatlo yan tumatakbo na yan Tatlo? Hindi. Tatlong Tatlo yung... Konsehal, Hindi. Tatlo yung nakasama mo dati sa buhay na tumatakbo? Wala. Yung isa hindi na tumuloy. Sino doon? Hindi, baka Si Aiko, hindi na nga tumuloy si Aiko. Si diba? Aiko. Dating konsehal yan So, yung isa pa? Basta. Hindi, pero yung isa tumatakbo ngayon, Dati yun. si Teres. Tates. Gana. Yun. Hindi na, nag-away na ba kayo talaga nun? Gawa nga nung ano yun. Gawa ni Chris. Hindi, yun ba talaga dahilan? Bakit?
Ano ba? Kala ko ba tungkol sa politics at saka governance? Abay, kasama sa Ay, napunta politics yun, di ba? Punta tayo sa... Eh, Oo nga, hindi. kasama nga sa politics. Kasama sa yun, politics yun, di ba? Dahil tumatakbo nga ngayon eh, di ba? Mainit pala dito sa studio mo. Di, papakilakas nyo nga yung aircon. No? Tsaka hindi, di ba dahil supposed to be tatakbo kang senador? Oo, dapat tatakbo akong senator. May isa pa naman term eh. Oh, may last term ka pa nga nga. isa pa. So talagang ang nagpinanghawakan mo yung hindi ka pinayagan ni Chris Aquino na tumakbo. Di ba nasa LP Isa ka eh? yun. Oh, LP ako, ka LP ako eh. So Marlene. did she really tell you straight na stay? Ang sinabi niya, Oh. whatever your decision is, suportahan kita. Uh-huh. Diba? If you run for the Senate, I'll support you. If you run for re-election, suportahan din kita. Suportahan kita. Oh. So- So how did she say it? I mean, did she say it na may lambing sa dulo o may halong Ano lang, conversational. conversational. So parang pwede ba re-enact mo kung paano? Paano ba tawag sa'yo ni Chris? Hoy! 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 Hindi. Tinawagan ka or personal na sinabi sa'yo? Nag-usap kayo? Nagkonsulta ako kasi sa lahat. Konsulta ako. Yan, kila Tata Elmo, kila Nesty. Kumonsulta ka sa pamilya. Sa lahat, sa pamilya. Sa pamilya. And she's part of the family. Hindi naman. Okay. Yun yung huli kong kinonsulta yung pamilya. Okay. So, kinausap ko. And supportive naman sa kahit na anong desisyon. Mhm. Sino to? Yung... Si Chris na to. Oh, si Chris na to. Okay. And sabi niya, di sige, basta kung ano man yung desisyon mo, Mhm. edi I'll support you with tumakbo kang senador. Yan. Oo. So, Ano daw sabi ni... Hindi mo nasabi sa'yo kung ano sabi ni Noy Noy tungkol doon. nagalit daw sa kanya si Noynoy. Kasi na-interview ako nung... Nagalit sa kanya. Bakit? Dahil ay nag-influence daw sa desisyon kung tumakbo senador, si Chris. Sabi ko hindi. Hindi, bakit? Kung sakali ba, kukunin ka talaga nila sa LP? Ako nag-offer ng 11 months ago. Oo nga, but are they willing to put you in the lineup talaga? At that time, bahagi na ako ng lineup. Kami Okay. ni Kamayani Chairman Tolentino, di ba? Okay. So, but because yung nagkonsulta-konsulta ako sa mga tao, ang ending, I had to make isa pang term. Meron akong kalaban na 3 independent candidates who are also willing to serve. Mukhang kumpiyansa ka naman. Di naman, mabibigat din yun kasi PBM yung partido ni Marcos yun. Tapos may isang Green Party, tapos may isang independent. So I think they also have a network. Meron din silang campaign platform, meron din silang gustong gawin sa city. So okay lang yun. But I still have one term. Kumbaga sa iba yung na-serve mo yung 3 terms. But I was really willing to run for the Senate. Talagang gusto kong tumakbo. So talagang ang pinaka-deciding factor nung sabihin sa'yo ni Chris na wag na. Anong reason niya? Anong reason niya? Bakit ayaw ka niya Hindi, patakbo wala sa siyang Senate? sinabing... Hindi niya ginastify. ano siya, yung statement niya was, whatever decision you decide to run for, Oo. susuportahan kita. Ganun. Oo nga, pero bakit niya ayaw kanyang patakbuhin sa Senate? Hindi, gusto niya nga yun eh. Hindi. Sabi mo, Siya siya hindi gusto pumigil. mag-Senate. Akala ko ba pinigil ka niya? Ano ba talaga? Pinigil ka niya o... Kasi sabi niya, susuportahan kita. Oh, pero kung ako tatanungin mo, mas okay sa kanya yung tumakbo kang Mayor? mayor. Hindi. Walang ganon. Just a generic yung statement niya. Okay. Whatever you decide to run for, susuportahan So how kita. did you take it as parang ayaw ka niya sa Senate munang tumakbo? Hindi, gusto niya nga akong tumakbo. So sa walang Senate. ganon? Ako ang nag-decide talaga. Bakit sinasabi ka mo ni Noy Noy na nagalit si Noy Noy sa kanya dahil siya ang Kasi pumigil? in-interview nga ako. Oo. Tapos nilabas sa Tapos sa sinabi mo, video. siya ang ano. Kasi ang diretso ang tanong, parang tanong mo ngayon eh. Oo. Pinigilan ka ba ni Chris? Oh, Ganun. ang sagot mo, oo. Ang sabi ko, well,
wala namang pigil, pero isa siya sa mga kinonsulta. So, yun na nga yung kwento. So parang lumalabas, conclusion na yung kinonsulta, tapos ang decision mo, huwag tumakbo, parang it appears na Pag in-splice mo yung editing, yun ang isa siya sa kinonsulta, tapos ikaw nag-decide na hindi tumakbo, pero not necessarily na sinabi ni Chris na huwag kang tumakbo sa Senate. Wala siyang sinabing gano'n. So, supportahan kita. But talagang... Laging affirmative yung kanyang statement. Okay, but mabigat talaga yung ano niya sa'yo, yung komentaryo niya para sa'yo. Oh yeah. In fact, sabi niya, wala akong ibang kakampanya sa Senado, ikaw lang. Wow. Ganon yun. That's how special you are, di ba? Oo, Parang special kahit child ang dating ko eh. kahit na yung mga nasa partido mismo ng LP. Yeah, oo. Kasi syempre, So ganun kanya kamahal. Hindi naman siguro. Hindi ba para hindi, di ba parang Well, siguro dahil wala pa ibang lumalapit o nakakausap. hindi kasi ba masama ba naman yung mahalin ka mahal ka namin, di ba? Oo nga. Mahal ka ni Elmo, ni kahit na Indianero ka minsan, mahal ka pa rin namin, di ba? Oo. Pero yun sinabi niya. And kasi pinipili niya, endorser siya, di ba? Oo. So pipiliin niya lang yung sino yung endorse niya. Oo. Eh siguro at that time, wala pang lumalapit sa kanya. Oo. Pero tapatin mo nga ako, total, tayo lang naman. Wala na masyado nakakarinig. Ano ba talaga ngayon ba hanggang ngayon ba kayong dalawa pa mag-girlfriend pa rin kayo? Before you answer that, we'll pause for a break. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Luzon. Kasama po natin si Mayor Herbert Bistek Bautista ng Quezon City. At dito po ay naalam ko lang yung ibang mga pasikot-sikot. Pero bago lumalim dun sa iba, kasi hanggang ngayon, kayo pa rin ba ni Chris ngayon? Kasi isa sa Instagram, tinitignan ko yung niya. Talagang, parang pa rin talaga eh. Hindi ako nagbabasa ng Instagram. Hindi ko alam yun. Pakita ko sexo mo. Sige nga. Baka nabanggit ako. Wala ka Instagram? Oh. Hindi ako nag-i-Instagram. Hindi, pero kayo pa rin talaga ngayon. Hindi, magkaibigan na kami ni Chris ko naman. Hindi ba naging kayo? Ikaw, magsisinungaling ka na naman eh. Hindi nga. Ba't pati ako pa pinagsisinungalingan mo pa? Hindi nga. Mamaya na. Awayin ka na naman. Ha? Aawayin Awayin ka naman. Dininay mo na naman ako. O, di ba? Ano naman? So hindi talaga. Hindi talaga ako nagkakamali. Hindi, tama. Hindi nga. Hindi nga. So hindi kami. Hindi kayo ngayon. Hindi kami ngayon. Hindi kayo mag-boyfriend ngayon. Oo, bukas. Ano dahil bukas. Pero sinungaling ka. Hindi rin. Hindi ako makasagot eh. Bawal ba niya? Kasi ang totoo nun, hindi naman talaga. Kaya lang, pag nagsalita ako, baka... Hindi naman talaga. Pero kami. naghiwalay kayo nung nanay ng mga anak mo dahil sa kanya. Ganun ba? Matagal na kaming wala ni, ng mga nanay ng mga anak. Mga nanay. Ilan bang... Bakit kayo maingay dyan? Oo. Marunong sila Tagalog eh. Marami naging single mom dahil sa akin. Sorry. Parang mag-aala, Duterte ka ba niyan? Hindi. Hindi naman. Yun yung pinakasiga ng mga nagbigay ng single mom, nag-asawa na. Ang napangasawa, si Pauline. Si Bossing. Manamuntik mo nakakalaban sa... Hindi naman tatakbo. Hindi ba tatakbo? Wala. So, ibig sabihin, yan na yung cue natin. Na pwede, panahon mo na ngayon. Kailangan lumagay ka na ngayon sa tahimik. Tahimik o magulo? Sa magulo. Magulo yun eh. So, ang iniisip mo, si Chris ang mapapangasawa mo? Hindi, para at least pag natin, di ba? Kamukha ko ba si Ninoy at... Medyo, di ba? Pwede kang ilagay sa piso. Sa darating naman. Meron mo ba piso? Di balik natin. Pero okay, so ayaw mo aminin yan ngayon? Wala na maaaminin nga, kuya eh. Hindi nga pati nga ako pinaglululoko mo eh. Wala nga aminin, kuya. Wala. Talaga? Wala. Talagang Wala nga. Sagot politiko yan. Hindi, wala totoo yun. Okay, so ngayon, dito sa tinatakbuhan mo ngayon dito, pag-usapan natin yung pagiging mayor. So, sa tingin mo ngayon,
meron ka pang hahabulin sa last term mo na hindi pa nagagawa sa Quezon City? Oo, kasi halimbawa yung talagang gusto namin yung Philippine Diamond Tower. Ano ba yan? Ano yan? It's a disaster risk reduction tower. Supposed to be yan. Ang reach niyan, it's a telecom tower. Aha. Ang reach niyan from the Quezon City, yung center, para ito yung radius, yung lamesa. Yung dulo niya nasa Pangasinan, yung reach niya, hanggang Aurora, hanggang baba ng Bicol. Tapos, yun, yung dito So, pa sa... telecom to. Oo. Pero ang purpose talaga niyan is para ilagay sa map, tourism map yung Quezon City, number 1. Okay. So, gaano ang height nito? 612 612 meters. Parang June 12. Kaya Philippine Diamond Tower. Philippine Tower. Diamond kasi Diamond Anniversary ng Quezon City. Yan ba last lalabas na highest? Kung sakali. Third in the world, sakasakali. Third in the world. So, dito highest in Metro yan? Or in the Philippines? Highest in Southeast Asia, second in Asia, Wow. third in the world. Okay, Ganun yun. okay. So, Third in the world. magandang tourist destination. Pero ang Saan to pinaka-primary, ilolocate mismo? Diyan, malapit lang sa atin. Dito? Sa Manila Seedling Bank property. Oh, malapit sa circle yan, di ba? Sa area. Corner of Quezon Avenue and EDSA. EDSA. Ano yan? Matatapos yan within your last term to sakali? Na-close na ba to? Paano? Hindi pa eh. Kasi we're still, inaasikaso pa namin with NHA kasi Meron tatamaan. wala. Very clear na yun eh. So, wala nang naka-locate doon sa Wala area? na. So, ang kinakailangan na namin go signal ng presidente, ng NTC, and then we're trying to put some parang consortium para maitayo yun. Hindi, anong magiging nito? Anong magagawa nito sa hindi lang siguro sa Quezon City alone, but the whole of the country? Yun nga, sa disaster risk reduction management. It can... Okay. Yun nga Yun yung ang reach magiging na- sentro. Na kapag ka merong lindol or emergency, pwede mag-trigger yon para yung broadcasting pwedeng pumasok na kagad. That's number 1. Parang sa Japan mismo. Okay. It's a proposal from Japan. Parang warning system. And then second, of course, ang Quezon City kasi is also embarking into possible broadcasting. Number 3, So parang magkakaroon ka sarili mo network, television station. Ganyan. local network siya. Local network. Ito lang, ito. Within Quezon City yun lang. lang. Okay. And then number 3, Parang community TV parang ganun. and radio as well. Yeah, parang ganun. Okay. Number 3, that's why we're trying to put consortiums. Kasi pwede pala yun. O wari, UNTV and Quezon City, magmamowa tayo, o hindi nakalink na tayo. Yes, Di ba? Pwede pala yun. Oo. Sa radyo, pwede rin pala Yes, yun. yes. So is number 2 yun. Number 3, hopefully, para wala nang redundancy yung cellphone. Kasi may mga cell sites pa. Cell di ba? sites. Oo. So, doon na sila maglalagay ng kanilang mga... Diretso na Para mas malaki yung reach nga. sa lahat. Oo. So, meron kang Northern Luzon, meron kang Southern Luzon. Huli mo na yun. Okay. Ganun din sa TV. May redundancies din dahil merong mga towers Relay din. Diba? stations. Oo. So yun. And then, So magiging parang for rent ito na parang pinaka-sentro hub, no? Na pwede kang magkabit dito or are you gonna do that ng memorandum of agreement lang? depende yan. Kung yung pag nabuo mo yung consortium, nakuha mo UNTV and the other stations, ito na talaga ang tower natin. Okay. Eh di, kung ano yung income nun, share tayo lahat. Alright, Diba? Kung ano yung facility na pwede natin ipasok sa telecoms, kung anong kikitain nun, share tayo lahat. So, sino ang major player mo dito? May investor ka na foreign investor? Isa ang Quezon City Development Authority. Kasi nagtayo ng GOCC ang Quezon City Government na mag-embark sa enterprise side ng gobyerno. So yung Quezon City Government magpo-focus sa service. Yung tinayong government corporation ng Quezon City via Congress, yun naman nagpapasok sa mga investments. So, yun, Quezon City Development Authority. Number 2, yung yun na nga, kung sinong consortium mo mabubuo. How will this help the
constituents dito sa Quezon City, meron ba tong additional job na i-offer? Oh, yeah. O sa tingin mo, makakapag-generate ba to ng... Yeah, kasi yung tourism spillover niyan, Okay. kasi third in the world, di ba? Uh-huh. So yung tourism niyan, so kailangan mo ngayon ng pagsaspur ng growth ng restaurants, Okay. ng transportation. Maglalagay ka ba ng observatory? Parang Meron, ganun? meron Okay. sa proposal yun. na ganun. Alright. Tapos syempre, yung gagawa ng mga souvenirs. Okay. Puro mga locals na gagawa. So, may fishbone effect sa economy ng Quezon City. Kasi How close is that to reality na yun? go signal na lang naman ng presidente yan eh. So that's why So you will be waiting for the next president pa? it can be done today Okay. or it can be done. Ilang beses naming present to sa opisina ni E.S. Ochoa. Oo. Bakit Kay hindi Secretary na-approve? Montejo, kay Secretary ng DOTC. Okay naman sa kanila. Walang problema So sa anong kanila. resistance? Bakit wala pang approval? Kasi matatapos na term ni Pinoy. Meron lang mga legal na kailangan i-consider between Quezon City and NHA. Aha. Yun lang ang kailangan ayusin. So yun na lang, yung problema nyo with NHA. Oo, kasi housing. But may housing project ba within the area? Hindi. Kasi supposed to be, nag-take over ang Quezon City government because of an auction. Oo. So, we claim that the city government has possession of the property. Okay. Oo. Now, the NHA says, no, that's NHA's property. So meron pang question ng ownership Legal. dito. Ownership. Sino ba talaga yung dapat na may authority dito Yeah. sa ano na to? So, therefore, Nasaan na ngayon yung kaso na yan? well, settled na yun. So nai-award na ba sa inyo? Hindi pa. Wala pa, kasi hindi nga i-award yun eh. So, naghihintay na lang kami So ng... paano mong naging settled na? nasabi na ng court na Quezon City has possession. Wow, iba yung possession kaysa sa talagang... Sa ownership. Exactly. So, as Quezon City, ayaw naman namin recognize na NHA ang may-ari. Oo, NHA naman says, NHA, kami may-ari niyan. Okay. So, kailangan na magkaroon ng meeting of the minds. Unfortunately, nung magkakaroon na ng ganun, nagkapalitan ng tao dahil nag-resign si VP, as HADSI, si General Manager Chito Cruz. Hindi ko alam kung siya pa rin. Tumaas, diba? Sa HADSI na siya. And yung transition took a long... No, pero are you looking at it na dito sa administration ni Pinoy mangyayari yan? Siguro much easier yun na mangyari dahil may Chris Aquino ka. Hindi. Wala namang ano. Hindi ba tumutulong sa'yo si Chris kumbinsihin si Noynoy with regard to this? Hindi siya nakikialam ba? Hindi kami pinag-uusapan yung mga programa ng Quezon City. So wala pang ngayong linaw. Para sa akin, meron na. Lahat ng paperworks nagawa na. Kailangan na lang nasabihin ni Presidente, ni Pinoy na, mag-usap na nga kayo NHA at tapusin nyo na yan. But what's stopping you ba para maupo with NHA? Yung transition niya. Dahil yung palit ng tao. transition. Pero baka hindi ka ba kakapusin ng panahon yan? Mangangampanya ka pa dahil yun na nga, baka nga kapusin. Pero we are hoping that the next administration continues kung sakali. with the program. Pero gaano katagal ba yan? Yung project na yan kung sakali? 3.5 to build yun. 3.5. So Years hindi to mo build. rin matatapos. Okay lang. At least simulan mo. At least pagka yung na yun, almost done na yun, bago ka umalis. No? Kasabay ng Metro Manila projects yan eh. So, for example, yung MRT7 magbe-break ground na ng February this month. Okay. Ang groundbreaking dyan sa Circle, yung buong MRT7, that's another 3.5 years to build. Yung Skyway na along Araneta Avenue, may mga poste na. Matatapos din yan ng mga 2017. So, yung mga major projects ng national government, and hopefully this includes yung tower, is all within the period of 3.5 years. So, kung masisimulan na ni Presidente, sabi ni Presidente, sige, gawin nyo na yung tower. Okay. Kasi magiging legacy naman niya yun. Yes. That's good for tourism and disaster management. In the next 3.5 years, yung mga nabanggit kong mga projects na yun,
tuloy-tuloy na yan. Nakatayo na siya. Well, aside from that, may problema ka pa rin ba ngayon talaga sa basura? O malaki pa rin ang kinikita mo sa basura? Ang problema sa basura, walang income sa basura. It's more tapon yun. No? So that's why isa rin sa project namin Pero sa di ba basura. usually sa ganyan? Ngayon, wala naman pa rin kayong biniling di ba? Wala Na garbage trucks? Lagi nire-rent out yun. Oo. Ang gusto namin mangyari ngayon, magkaroon ng waste to energy para magkaroon ng income ang city. Aha. Kasi, Bakit hindi mo nagawa yan for the past, ilan na? 6 years? Oo. Oh, nakaka 6 years ka na. Ano kasi yan yung challenge kasi nung Payatas, yung dam site, is that ang life na lang niya is about 2.5 years. At the time when we were doing the study, and this was 2 years ago. So ibig sabihin, half a year na lang siya. No? So yun namang nagmamanage ng sanitary landfill, extend naman siya ng extend. Kaya naman niyang i-extend. No? Pero there will come a time na talagang hindi na niya kaya dahil puno na siya. Kasi iniwasan natin dyan yung hindi na maging slope yung yung dam. At maging ganun na. And tataob na yun. No? So hanggat maaari slope lang siya. No? So that's yun yung challenge. So before that thing happens, kailangan may study na. So meron ng study. In fact, bago magkaroon ng COP, no? ng Conference or Convention of Parties sa France last year, the French government and the MMDA and the city government of Quezon City, signed a memorandum of understanding na ang pag-aaralan nila for alternative source of energy or waste to energy project ay ang Payatas ng Quezon City. And prior to that, ang mga Metro Manila mayors, when we went to Tokyo, we had a resolution na magkaroon na dapat ng alternative source of energy use, WTE, within Metro Manila. So, dinivide ang Metro Manila sa 4 na quadrant. Sa south, bale, it's either sa Parañaque or sa Pasay. Yung east, bale, Quezon City. Yung northwest, Navotas. Tapos meron pa isa. No? So hopefully, ma-address namin kasi magkakaroon tayo ng crisis ang kuryente. So, yung paggamit ng waste to energy facilities na ito will hopefully help the national government and of course Metro Manila na makadagdag na una, naayos mo na yung problema mo sa basura, Metro Manila-wide, and Quezon City, syempre. Number 2, you are able to generate electricity para electricity can become cheaper or perhaps makatulong ka sa kakulangan ng kuryente. And 3, Metro Manila or specifically sa proyekto ng Quezon City WTE, magkaroon ng income. At the rate things are going puro tapon lang Oh, pero yung doable pa ba yan? Oo. In fact, we already have ang mga hawak ko ng studies 3. Yung itong tower. Binubuo na lang yung consortium dyan, tsaka yung NHA. Number 2, yung monorail system. I got the study mga late January this year. And then 3rd, yung waste to energy. Lalabas na rin yun in the next 3 months. And after that, binuo na namin yung PPP board ng Quezon City. Pero problema kasi dyan kung minsan politika pa rin. Nangyayari, una, inggitan. Pangalawa, syempre, kanya-kanyang pigilan yan. So, gaano katibay ang dibdib mo para makalusot ka dyan? Puro Quezon City-initiated projects to. Yes, but I know Quezon City-initiated projects, pero hindi lang naman Quezon City ang kalaban mo, ang medyo makikialam For dyan. example, WTE, yung waste to energy sa Payatas, Quezon City lang yan at saka pag binid namin yun through our PPP, walang pakialam ang national government doon. Pag binid namin yan, yung kung sino lang manalo sa mga nagbid, yun ang magiging partner ng Quezon City. Joint venture lang naman yun. And then yung WTE, yun, wala akong sakop doon. Kasi, yung tower, kasi NHA nga yan, at saka DOTC, wala akong sakop. Yung monorail, DOTC lang yun, kakausapin mo doon. Payag naman sila, then may study na nga tayo. Ang unang lalagyan from Montalban, Rodriguez Rizal, to Commonwealth, na siyang duduktong doon sa MRT 7.
Tapos merong study ng lahat lang ng tourist destination tsaka universities around Quezon City. Nandun yung monorail within Quezon City. So, meron ng ganong... At yun, project lang ng Quezon City yun, na ipipipipi lang namin. Walang masyadong problema doon. So, mangyayari ba yan na habang ikaw ang... Well, nagpunan? ang importante kasi na itanim mo yung punla. Kung hindi man Under your mabuhay yan. administration, at least na itanim mo yung punla, yung susunod na administrasyon within Quezon City, ang siya magpapatuloy para magkaroon ng sakatuparan. Pero ano bang mga pwede mo ipagmalaki sa 6 na taon na ginawa mo dito sa Quezon City? Kasi kagaya niyan, may problema ka pa rin sa mga sidewalk vendors. May problema na naman ngayon itong Cloverleaf. Balantawak. Itong Cloverleaf. Cloverleaf Market mismo. Sa katagal-tagal na panahon, ngayon lang parang nalaman na marami palang violation, ngayon nyo lang na-discover na marami palang mga hindi sinusunod. 6 na taong ka nang nandyan. Alam mo ba yan, parang mukhang Kuya? meron lang yatang malakas sa iyo na Hindi. nakapag-abot ng kung ano. Bago mo paliwanag yan, we'll pause for a break. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Osang. Sampo natin Mayor Herbert Bistek Bautista ng Quezon City at tumatakbo pa rin for re-election dito po sa Quezon City kung saan nakatayo ang ating pong studio. Ano yan, kuya Yung sa Yung Cloverleaf. 6 na taong ka dyan, di ba? That's true. Oo. Pero alam mo, ito, honestly, 1987 nagtitinda na ako ng buko, ng nyog, ng kung ano-ano. Namimili na ako dyan. Nakikita ko na yan ng ganyan. Wala namang pagbabago. Ngayon lang kayo nag-inspeksyon. Bakit? yan. Kasi- Nilagyan ka ba ni Ayala? Hindi, walang kinalaman sa akin si Ayala. Wala. Oo. Bakit ngayon lang? Kasi nakita namin yung growth area Growth area na siya Andiyan si Ayala sa likod, di ba? Oo. Yung isang palengke dyan, binili na ng Pure Gold. Kaya luminis na yung lugar na yan And ang Pure Gold, ang binibenta sa loob ng Cloverleaf, ganun din ang binibenta sa Pure Gold. Oh. Mas convenient kang bumili doon sa mga ganyang lugar kaysa sa gitong klaseng palengke. So tayo naman, parang okay, as nagkaroon ka ng LLDA law. Di ba? Na, Tagal-tagal na nung hindi, ibig sabihin, LLDA. they will not be given a permit kapag di sila nag-comply sa LLDA. Oh. Yung kanilang water excretion tsaka lahat ng liquid doon pupunta sa ilog sa likod nila. No, but ganun na din ang kaso niyan ever since pero Exactly. nabibigyan ng permit. No, wala silang permit. They're not operating actually. So wala silang permit. You're Wala. telling me, Wala. ba't nandyan? Because nag-ooperate sila in a franchise. Oh. Kaya nga sabi ko, yung market franchise ng Quezon City, kailangan baguhin nyo yan. No, but they have been there for quite a long time. Yun ang sinasabi nga ng mga tindera. Bakit ngayon ka lang? Alam mo, it's better to start na mahigpit at magluwag kaysa maluwag tas biglang nagigpit, di ba? Ako nga yung mahigpit yung dati nang maluwag Oo. Di, ibig sabihin, ngayon ako nag-iigpit. Kaya nga nagigpit. Kaya nga ganun ang nangyayari ngayon, di ba? Hindi, okay lang ako. Ako walang problema. Ang problema niyan is that itong si Cloverleaf, ayaw niyang linisin o ayusin yung kanyang lugar. Kasi out of 8 markets, nag-comply na partially yung 5. Oo. So yung isa sinarado, yung isa inutusan ng court na magsara. Ito si Cloverleaf, yun yung nagkumukuha ng TRO. Ang sabi ko nga sa kanila, alam nyo ho, kung hindi, ayoko ang korte magsabi sa inyo na kailangan nyo na magsara para mag-renovate. Oo. Kaso they brought it to the court. Oo. O nung dinala nila sa korte, pinuntahan ng judge, napanood ko sa video, sabi ko, ayan na, yung mismo judge sabi, ganito yung tsura ng palengke nyo rito. Oo. Tapos sabi nga nung ni Atty. Guzman, hindi ko kasi baka mamaya ibenta Hindi naman sinasabing ibenta Tsaka kayo may-ari ng lupa Private yun, no? Ano naman kinalaman natin? Sila magbebenta nun kung sakasakali. Oo. No, but the point there is... At hindi lang Cloverleaf to Yes. Pati Muñoz, pati Tandansora Market, pati Susano Market, at lahat pa ng ibang private market, talagang pina-inspection ko lahat yan. No, pero ano nga ginagawa ng mga tao ho ninyo sa City Hall na matagal na ganun yun, ngayon lang, kasi kung may violation... Napakabait lang talaga namin. Di ba? Come on. Napakabait lang. Hindi, sa totoo lang. Ba't nga hindi ka na mabait? Ganun ba? Kung mabait ka, ganun pinabayaan nyo ka na. Tapos ngayon, hindi na kayo mabait. Hindi. Because ang
ang Markets Department at saka Environmental Protection, they were the ones who issued that in 2010 na non-compliant kayo. And every year since, sinasabi ng mga may-ari, hindi, magko-comply kami. Until eventually, napikon na ako, tika muna, puro sila magko-comply. Nung prinesent sa akin yung graph, tapos lahat ng X marks, ibig sabihin non-compliant tsaka check mark. Karamihan doon, mga non-compliant, talagang lahat X. Sabi ko, it's been 6 years. Hindi natatakot sa atin yung mga yan. Kasi masyado tayong, sige, we will allow you to operate. Hindi na tayo nire-respeto niyan, sabi ko. Sarado nyo na. Hindi, Sarado siya. but don't you think na ngayon, kagaya niyan, yan, ito pang panahon na to, dami magagalit sa'yo doon, dami mawawala ng trabaho. That's not true. Hindi rin totoo. Una yun, when we made a very serious look at that particular market, pag tinignan mo yun, ang daming nakatira doon. Oo. Isa sa Yun yung mga- nakita ng judge. Isa sa mga nakadahilan kung bakit nagta-traffic sa Balintawak is because yung inner road na supposed to be daanan ng bagsakan, Yes. hindi makadaan doon dahil ang dami ng nakatirang informal settlers. Na mga taga-probinsya na sila mismo nagdabagsak ang nakatira doon. Exactly. 1980s pa yan. So, inilinis namin yan. So, nag-operationalize na yan. Number 2, bumuka ngayon yung Balintawak. Isa yan sa mga projects ng HPG na kailangan pabukayin yung Balintawak para wala siyang traffic doon. So, nung tinignan pa namin yan seriously, wala silang wastewater treatment facility. Na requirement yun ng LLDA. Kailangan makakuha sila ng permit from LLDA. Kaya nga kami tumutulong na eh. Number 3, pag sinasabi nila na hindi, may kinalaman si Ayala dyan, wala akong pakialam sa Ayala kung anong gusto nila. At dahil kayo may-ari ng lupa, kayo magdidesisyon kung gusto nyo ibenta o hindi. Yes. Wala kaming pakialam kung mag-uusap kayong dalawa ni Ayala. Basta kami, simple lang. Gusto ko yung nag-usap kayo ni Ayala, nagkasundo kayo, di sige, mag-comply kayo sa regulation ng city. Yeah, but that's the problem. Pero, kung palengke pa rin ang gusto mo, pero bulok ang palengke mo, nandito kami para protektahan ng consumer. Ayaw namin na magkaroon ng sakit ang mga consumer natin. Yeah, exactly. Kaya kailangan yung sumunod. Kaya dapat hindi sila nagbibigay ng kahit na anong chismis na may kinalaman ako sa Ayala dahil wala akong pakialam sa Ayala. Ang gusto ko, malinis na palengke. But that's the question. After 6 years, ngayon mo lang gusto malinis na No, palengke? that's not 6 years. 2010 nga sinimulan namin eh. And then they say, hindi, ayusin ho namin. Hindi dapat doon pa pinasara mo na yan. 2011, hindi, ayusin po namin. 2010, ay ngayon, sabi ko nga, wala nang maniniwala sa atin, isara nyo na yan. Hindi. Paano ka naman paniniwalaan na 2010, hindi nag-comply? 2011, hindi ka nag-comply. Tapos hindi sige. 2012, umabot na ng 2016. ilagay na natin Ngayon mo na bigla sabihin, sarado mo. Palagay na natin, ayaw na nilang maniwala sa akin. Ngayon, sasarado ko sila. So, yung mga panahon na yun, hindi ka At pinaniwalaan. isa sabi mo, hindi man ako hindi pinaniwala. We were just so lenient to them because they have been telling us that we will comply. Okay. Out of the 11 laws, both national and local, 11 they're not compliant. So, from 2010, hindi sila nakapag-comply. Basta simple lang. I did my job in 2010. The earlier administrations perhaps did not do their job in making sure that this market should be protected, protektahan ng mga consumer. But it is only Anyway, 2016 that you are implementing it. Yeah. So? Di ba pa? Di ba? You should have implemented that after they have not complied. Yeah, I agree. That's why. Hindi na nga ako. I will not argue with you that I have been remiss in my job. Okay? Recorded. Naging mabait Na wala akong ginawa. Okay? Hindi, Kaya may ginawa nga ka. sinabi ko, ang sinabi ko, sige, dahil tingin ninyo, hindi nyo na ako nirespeto, isasara ko na kayo. Ngayon, sinabi, paano kami? Paano sila? Ayan, Paano kami magtitinda? Paano kami bagsak? Hindi totoo yun. Kasi 8 nga yung palengke sa loob eh. 3 lang ang sinara, doon kayo sa loob. Pwede. Pwede pa sila doon. Anong problema? Ang problema nila, nagbayad na sila ng 100,000 isang concessionaire galing ng Pampanga, nagbayad ng 100,000 sa Cloverleaf yata o sa 3 isasarang palengke. Ilan yung nagbabagsak na nagbigay ng 100,000? Kaya nga, sasabihin ko nga, teka po muna, pwede bang pa-check natin sa BIR kung nagbabayad yan ng tamang buwis yung may-ari ng palengke na yan? Kasi, kung mayroon kang 100,000, bit di man lang i-renovate itong bubong mo. Ba't hindi ka man lang maglagay ng wastewater treatment facility mo rito? Para yung mga namang mamimili, alam mo ba,
na ang palengke doon, dapat ang requirement, dalawang klaseng CR. Okay. Isang CR sa mga nagbabagsak, tsaka isang CR para sa mga consumer, mamimili. Namamalengke, oh. Kasi eto, may dalang bakterya to. Ah. Nagaling sa mga binabagsak na gulay, tsaka mga fowl, at tsaka yung mga pork. Pero dito, dapat malinis naman yung pupunta doon na magsisiyar ng mga consumer. Hindi. Isa lang yan. And that came from a observation and finding of the Department of Health. 1980s pa yan. That's my point. Oh. Eh kung 1980s, ngayon ko nga ginagawa yung trabaho ng mga nauna dapat sa akin, ba't di nila ginawa? So, paano ngayon yung sagot doon sa mga Mawawalan ng sinasabi? trabaho? Oo, sinasabi nila. Oo. That's not true. Like for example, yung tatlo yung isasara, River Market 1, River Market 2, tsaka Cloverleaf. Yung 2, maandar yata yun. Any of the 2, Yung 2, maandar yun. Yung isa, pinasara. So, lahat ng kanyang parokyano rito can be accommodated doon sa isang palengke niya. So, hindi mawawala ng trabaho. Yung mga nandito, na si Atty. De Guzman sa Cloverleaf, yun ngayon ang pinuntahan ng judge, kung ilan lang yun, can be accommodated by the others who are existing in compliance. So, kayang i-load dun sa mga nag-exist. Okay. Number 2, 8 public markets in Quezon City. We can accommodate them all. And in fact, lahat ng mga palengke doon, kinausap namin yung mga vendors, ready na rin sila. Kung mawawala ng trabaho, ng stall doon, 800, di, lalagyan ko tigwa 100 yun. Ang 8 palengke natin. Pwedeng i-farm out yan sa mga Muñoz Market, sa Tandansora Market, sa Farmers Market, sa Arayat. It can be farmed out. Sabihin nila, malayo yun sa namin. Di ba? Well, kung marami ng dahilan. Pag ayaw, marami ng dahilan. Pero ano ngayon, nag-inspect na ba kayo ulit? Hindi na ako. Wala na ako. Tapos na ako. Judge na nag-inspect dyan. Yun ang korte iniintay yung And desisyon. in fact, that's the point kung bakit ayaw nila akong sundin. Yung order ko for 6 years. Okay. Na Dahil dinala nila sa korte. Ayaw nilang makarating sa korte. Yun nga yung ayoko. So, nung sinara ko sila, na-pair sila ngayon kumuha ng TRO. O ngayon, it's the court who will say whether or not sarado ka at mag-renovate ka or hindi. Ayaw natin nun. Di ba? So, talagang wala kayong usapan ni Ayala. I don't care about Ayala. I don't give a shit. I don't care. I don't care about Ayala. Wala akong pakialam kay Ayala. I don't even talk to them. Hindi. Kasi siyempre, yun ang tinitingnan dahil makakasira doon sa project. Baka daw walang bumili ng kondo doon. That's not true. That's not true. Kasi hindi naman yun yung face nila. Likod nila yun eh. Ang face nila is sa kabila. Kay Bonifacio. Sa kabila. Pero bukod dyan sa Balintawak Market, ang sinasabi, kagaya niyan, ang mga sidewalks natin na madudumi, maraming mga basura, maraming mga illegal vendors. Teka, Well, dinefine na rin namin yung paggamit nung... yung mga sidewalk, may binibigyan ba kayong permit na sa mga sidewalk vendors? Wala. So basta sidewalk vendors, illegal yan. Illegal yan. Kasi hindi ka naman pwede mag-vend sa... Exactly, So meron kaming from 100 vending sites na naging 50 or 34 na ngayon mga 20, 22 na lang. So nililimit na namin ngayon yung vending sites. No? Tapos, yung paggamit ngayon ng mga... Halimbawa, marami na nagtitweet sa akin, nagagalit sa akin kung bakit yung mga pedestrian overpasses, may mga nagtitinda. Yes. Di ba? Along EDSA, along Commonwealth. So what we did there, even in the first term, is dinefine namin yung aming duties and obligations with MMDA. Lahat ng national inyo, lahat ng city road na pwedeng pasukin ng Quezon City, wari, Luzon, ano yan? Quezon City yan. Yung Litex, Quezon City yan. Di ba? Yung Commonwealth, merong task force Commonwealth ng Quezon City, pero MMDA yan. So that includes yung mga footbridges. Yun nga, pedestrian overpasses. Kaya nga, pero usually, di ba, ang nag-handle dyan, mga MMDA? Well, So meron na kayong ano ngayon. Kasi doon nagkakaroon ng karambola. Kaya nga, defined na ngayon siya Okay. kung sino ngayon yung mag-handle. Wari, EDSA, MMDA yung dapat magsuhete dyan. Okay. Yung loob sa Depende inyo. sa loob. Wari, Commonwealth, MMDA pa rin yung pedestrian. Okay. Pero yung mga inner, wari, Commonwealth, papuntang Payatas, yung Litex, Quezon City na yun.
Commonwealth, pero Luzon, yung Luzon, Quezon City na yun. So, depende yun. Kaya kailangan pala malaman talaga. Dapat lagyan nyo. Ito, under ng MMDA o under ng Quezon City para alam kung kanino magre-reklamo. Maaari rin yun. Di ba? Kasi yung naging problema doon, sino ba talaga dito babanatan namin? MMDA ba? O Quezon City ba? ba? Pwede rin yun. Sabihin ko sa MDAD din yun. MDAD din yun eh. Oo. Kasi isa pang nirereklamo na dyan, pati yung mga flower boxes na nilagay daw. Sabi naman ng MMDA, naglagay sila doon para wag daw makapwesto yung mga illegal vendors. Saan lugar? Yung mga footbridge na, yung mga plant boxes na nilagay, ito recently pinakita namin dito sa Siguro So, kanila yun. Inaako ng MMDA eh. Siguro nga. Hindi lang nga yun. Dahil, yun na doon nagkakaroon ng problema sa delineation. Pwede yun. Pwede yan. Lalagyan ng marker, this area is under the supervision of Quezon City or MMDA para malaman. So, yung mga ating mga sidewalk, na linis na ba ninyo mga dyan sa may Aurora, yung mga lahat na yan? Well, yung kasi merong sa Aurora Boulevard, sa tapat mismo ng Cubao, along Aurora Boulevard, merong isang vending site dyan na dapat doon lang sila nagve-vend. Beyond that, hindi na sila pwede. Like, sa tapat mismo ng Aurora, meaning tapat ng EDSA, papuntang Arayat, at saka sa tapat ng Farmers, kailangan linisin yun. Kasi merong alternative na daan para hindi mabunsol yung Aurora Boulevard and EDSA. So meron daan dito, yung Pinatubo, na kailangan lahat ng kakanan coming from Aurora, huwag nang gamitin yung EDSA, gamitin na yung Aurora, yung Pinatubo, ang labas mo nun EDSA na. So yun, pinag-aaralan nila Tata Elmo kung pwede. Pero meron kasing vending site doon. So si MDAD, kailangan sabihin na hindi na kayo pwedeng vending site dahil may malapit kayong palengke sa loob. Kung gusto nyo, doon kayo mag-vend. Pumasok kayo sa loob. Para hindi kayo maharang sa kalye. Musta ang natin dito? Ang monitoring natin sa drugs? Mataas din ang drugs dito. In fact, nung nagkaroon ng Peace and Order Council last week, admittedly, marami pa rin mga barangay sa Quezon City ang hindi drug-free. And isa yun sa mga campaign natin na magkaroon tayo ng drug-free barangays. And it means pagka hindi drug-free, medyo delikado yung lugar niya. Para masabi naman na drug-free ka, wala ni minsan isang tao na nagda-drugs. Okay. So, sa isang barangay, may isa lang na nagda-drug, Hindi ka na drug-free. hindi ka na drug-free. Medyo mabigat na. Mabigat yun. So, ngayon, ang campaign is to include, even in the law, ang campaign naman is to involve the denominations, no? Regardless of anong klaseng church ka. Whether ikaw ay Catholic or Islam or Baptist or So, whatever. papasok na dun sa Bahagi na sila. And it's going to be a community and family effort na ang campaign talaga is not just about, molding your children, but making sure that the community ang magtutulungan sa intel kung meron bang suspicious looking group or organization o tao na pumapasok, labas-pasok dito sa oras ng gabi or any unholy hour na parang nakakaduda na. Do you have a council for that? Meron. Quezon City Anti-Drugs Council. Na nandun na yung lahat ng mga groups na yan. Badak. Okay. Pero talagang challenging ang drugs. Very challenging. Ang nagiging sistema ngayon dito sa mga nagiging drug dependent, yun namang paano pagre-rehabilitate naman sa kanila? Ang rehab, merong rehabilitation center dito. When Senator Soto was vice mayor, tinayo niya yan. Tapos tinuloy na ng mga succeeding vice mayors. And ngayon may building na, several buildings. And accredited siya dapat ng Health Department. Department of Health National. I think on the average, meron mga 100 to about 150 na kliyente yan. And then, pagka hindi na kaya accommodate ng Quezon City, fina-farm out na yan sa iba pang mga rehabilitation centers. But more specifically, sa may Taguig area. Nung dumating ka as mayor, is Quezon City safe? I think it's much safer now. Safer ba ngayon? It's much safer now because prior to that, wala pang policy na lahat dapat tayo, mga negosyante, whether mayaman, maliit, mag-install ng CCTV. Okay. So marami na ngayon ang covered ng CCTV. Number 2, merong bagong sistemang ipinataw si Secretary Mar bago siya umalis ng
isang computer system na pati yung lahat ng crime electronically, pag-punch ngayon ng investigator, pumapasok na yun sa stasyon, papasok na yun sa central, papasok na sa PNP. So nabibilang mo yung volume of crimes reported. No? Dati kasi, walang pulis na nagre-report para ma-promote siya. Tahimik sa lugar ko. Pero ngayon, lumabas na talaga yung totoong crime volume. Now, with the help of CCTV and the help of this computerization, yung crime volume, pati yung crime solution efficiency because of the CCTV, tumataas din. Bumababa yung volume of crime, yung crime na nakukommit, nasa-solve ka agad because of technology. At yun, hindi alam ng mga tao na si Secretary Mara nag-initiate yun. So ito yung mga bagay na bumaba ang crime sa Metro Manila, I think about 40%. Sa Quezon City, nasa mga, on the average, ganun din. About 40 to 45%. Anong pinaka yayabang mo talaga na pinakamagandang legacy ng Bistek sa QC? I mean, hindi ko alam eh. What difference ang masabi mo nagawa mo na iba dun sa Sa iba? Ang basic lang naman ng aking programa, disaster risk reduction management plus environmental protection is equal to urban development or city development. Yun lang naman yung framework namin. So siguro on disaster management, yung tinatayo natin nila Tatay Elmo, yung tulong ninyo every time na merong mga sakuna. Very very cohesive yung relationship natin with Red Cross, UNTV, Quezon City, and various other organizations. Very cohesive yun eh. Kapag magkakaroon ng bagyo or any other disaster, or aksidente sa kalye, nagre-react din kayo. I mean, malinaw yun. So, disaster management. Pabahay. We're known for pabahay. Environmental protection, katulad nga ng ginagawa sa Cloverleaf. Pagsasaayos ng mga ilog. Pagtatanim ng naparaming halaman at puno. Maging luntian ulit ang city. Gumanda ang air quality natin compared before. Kumusta ba yung monitoring? May measurement na tayo. Nadagdagan na tayo ng dati 3 lang. I think dati 1 lang. Ngayon mga 3 na. Dahil nag-install ng DOST ulit. And then, on social development, na-tsempo tayo. Sa atin napunta yung K-12. So hopefully we're able to address the issue of K-12 starting this year, 2016 of June, until the succeeding years. In the first 6 years of our term, we were able to build 300 classrooms. Of course, mas marami yung mga nauna sa atin. That's why si Mayor Matay was known to be the education mayor. Marami siyang tinayong eskwelahan. Pero we're hoping that in the next 3 or 4 years, makapagdagdag tayo ng additional 300 pa. Net worth mo nung pumasok ka? I think nasa mga 20, 25. Ngayon? Nasa SALN ko naman yun. Tanong ko lang naman. Hindi ko alam. Kasi siguro may utang ako ngayon. Siguro may utang ako ngayon. Dahil di natuloy yung pelikula mo? Hindi. Meron akong siguro nasa mga ganun pa rin. Nasa mga 30 to 35. Ba't ba hindi natuloy yung pelikula niya talaga? Maliit lang yung role eh. Pero ikaw na-produce nun, di ba? Hindi ako sama. Di ba ikaw? Star Cinema yan. Okay. Star Cinema. Talagang... Wala akong pakialam kay Ayala, ah. Pero hindi pa kayo nakita na nag-uusap? May Ayala? May Ayala? Hindi, wala kami ano. In fact, I only found out na meron silang project dyan sa may A. Bonifacio when they requested for a clearance na magtatayo na sila. So, sa isang Mancom, nag-present sila. Sabi ko, teka muna, bago kayo mag-present, saan bababa yung Skyway? Kasi tinutono mo siya eh. So, ang ginawa ko sa isang Mancom, pinatawag ko si Ayala, sa private development nila, si Skyway, DOTC, tsaka si MNTC. Dahil papasok naman ng North. Ang mangyayari dyan sa area na yan, si Ayala may private, si Skyway, ang off-ramp niya galing ng Alabang,
mga 100 meters or 200 meters before the Ayala project. Ngayon, si MNTC naman is required na pagandahin yung rotonda, yung Cloverleaf mismo. Eh, sabi ko, teka muna, pag inayos natin to accommodate traffic, tapos meron kang hindi kaaya-ayang palengke ron, eh kailangan ayusin natin yung palengke ito para naman maging food hub siya, bagsakan siya ng matino, hindi yung mukha siyang basura na, di ba? Na dapat sana... That's why, but we made a observation of 2010, the Ayala project came in, like what, last year? So parang, teka muna, ito pala yung project dito ng DOTC, the gateway to Metro Manila, Bonifacio, gateway to Metro Manila, aside from sinabi ni Jerry na Mindanao, Balintawak. Anong city to? Bakit merong ganitong klaseng lugar dito? Quezon City po. Kaayos nyo nga ito. Diba? It's not going to be good eh. Tingnan natin kung ano ang maging epekto sa sana nga. Kung iniintay na dito, desisyon na ng korte. Gusto ko yun. Alam mo ba, kaya nung pinasok sa korte yun, sabi ko gusto ko to. Kasi yung desisyon ng court will not just affect Cloverleaf, but the entire private markets of Quezon City. Yeah. Diba? Kasi sasabihin ng korte, hindi, kailangan nyo, Yan ang maging pattern niya. at this case of Cloverleaf, ito talaga, magsarado kayo, ito ang gagawin ninyo. Sundin nyo na yan. So yun, pwede namin, ito yung sinabi, lahat na. Kasi lahat ng violations dito sa Cloverleaf, ito rin ang observations namin. Dapat ngayon talaga ganun ang gagawin. Na lahat, parang sauce for the goose is sauce for the gander. Challenging. Nakaikot ka na ba doon sa mga palengke? Nakita mo na bang kadami? Hindi ako namamalengke. Yan. Pagka umikot ka ngayon, makikita mo, hindi lang pala Cloverleaf ang ganun. Tsaka yung, alam mo, isa pa, kaya kami nagkaroon ng motivation to do that in the private markets. Kasi yung public market natin matino. Kasi yun lang ang may control si city eh. So nag-renovate lahat ng mga public markets. Hindi naman lahat. Out of 8 siguro mga Ilan tatlo. ba ang private dito sa Quezon City talaga? Siguro nasa mga 100. Sa 100 na yon, na-check nyo ba lahat kung alin dyan? So lahat yan, are you sure na lahat na to ay nagko-comply with the requirements? Not all. That's why... So bukod sa Cloverleaf ngayon, alin pa ang plano nyo ipasara because of non-compliance? Kasi kung hindi, sasabihin ng Cloverleaf, ba't nyo pinag-iinitan kami lang? I have no figures, no? But lahat yan in-inspect, lahat yan pinatawag, lahat ng market administrators ng private, pinatawag. So ngayon, are you inclined to implement na lahat ng non-compliant na private market ipasara? Ito naman yan. It's a balance between goods and services. No? So pag sinarado mo naman, lahat ng sabay-sabay, saan mamamalengke yung mga tao natin? So, ang tanong naman ngayon dyan. Nakaprogram lahat yon. So, kaya nga, bukod sa Cloverleaf, ano pa pinapasara nyo? Wala pa kami pinapasara. Para wala naman masabi na pinag-iinitan kayo. I think ang process ngayon ng MDAD, kasi ano yan, it's a whole of government approach. No? Health Department, Building Official, Environmental Department, Markets Department, meron pa isa, no? Basta 5 yan o 6 na departments yan. Bababayan. I-inspectionin yung palengke mo. I think sinama na rin nila yung VET at saka yung NMIS at saka yung LLDA ng national governments. Pagbaba ngayon lahat yan, i-inspectionin lahat yan. And I think they did that already. And that's why they called for a meeting with all the market administrators. And you have the authority to order for closure, di ba? So, ibig sabihin ngayon, dapat mag-expect kami na may masusunod dito sa Cloverleaf. Meron yan, sigurado. Dahil maraming nagbabiolate. Hindi lang sila. Kasi tamang-tama rin ngayon, merong bagong market code ng Quezon City na up for implementation. So talagang maghihigpit talaga. Baka mamaya sabihin nila, kasi election, hindi ka magpapasara ng iba. Sila lang. Hindi naman. Wala naman. Kaya ka mapapagbintang kausap ka ni Ayala pag di ka nagsara ng iba. Hindi ko nga kausap si... Hindi ko kausap si Ayala. Hindi ko kausap si Ayala. Kaya magsara ka ng iba, di ba? Dahil pag hindi, gano'n na isipin nila. Siguro I think unahin natin yung kay Secmar, yung farmer's market.
Isa-check mo na ba yun in the Oo, first place? papacheck ko. Walang violation. Papacheck ko, baka mamaya meron Papasara natin. Well, anyway. Baka non-compliant siya. Nagsumagot na ba Comelec sa'yo pala? Dun sa petition nyo for gun ban exemption? Hindi kasi So mga walang... ikaw may security ka ba ngayon? ang mga naka-uniforme. Naka-uniforme ba? Hindi ba kayo hindi binunot? Hindi, nag-apply kami ng security, so wala pang sagot yung security sa amin. Okay. Pero meron palang regulation na yung mga legislators, both Senate and House, they're exempt from that. So yung LCP, yung meeting namin ng mga cities, city mayors, sabi nila, bakit naman sila lang? Ba't kami wala? Kami nga yung on the ground. Kami yung merong kabakbakan. Kami yung... So, ang ginawa namin during our meeting sa LCP, gumawa kami resolution para i-submit sa Comelec. Wala pa sagot. Comelec, wala pa sagot. So you're expecting that to... Well, I'm expecting that's not gonna be granted. Sigurado. Sigurado yun. Kasi So, parang, pag pinagbigyan mo si mayor, pagbibigyan mo si mayor ng munisipyo, pagbibigyan mo si governor, si konsehal. Iba pa yung ano niya doon. Wish you good luck. So, anong pwede mo iwan sa mga constituents mo sa Quezon City? Well, una, wala akong pakialam sa Ayala. Second, kung meron man akong nasagasaan o masasagasaan sa mga ginagawa ko, like for example, yung pagsasayos ng mga ilog, paglilinis ng mga kalsada at may mga nakatirang ISF, sisiguro naman namin na meron silang paglilipatan. No? At kung sila ay actual and true and real beneficiary. Yung aking formula lang sa Quezon City is disaster risk reduction and management plus environmental protection equals city development. Yun lang naman Basic 1 plus 1 equals 2. So, hopefully ay maunawaan ninyo, natin lahat, na yung mga polisiya dito naka-angkla lang dun sa 2 at 3 resulta na yan. Oo. Maraming salamat, Mayor. Thank you. Salamat at nagising ka ngayon. Oo nga! Atraso ko yung kahapon. Ang alkalde po ng Quezon City, Mayor Herbert Bautista. Bukas, abangan ninyo, nagtitiis po ang mga motoristang dumaan sa lubak na makitid na kalsada sa may Valenzuela City. Nakakapiko na daw po ito at kung ano yung kanilang dahilan at hindi ito nakukumpuni. Bukas, abangan nyo po yan sa programang Bawal ang Pikon! Get it straight with Daniel Razon.